Ito pong 18 na mga testigong ito, meron po ba silang meron magiging isa-isa na ho ba ang kanilang affidavit dito para ho maiklaro talaga ang kanilang personal knowledge sa mga akusasyon po nila? Eventually po ay magkakaroon ng tigi-isang affidavit yan Mhm. dahil nabanggit ko nga po kanina sa Office of the Ombudsman, magkakandak sila ng question and answer na exercise doon at Mm. iisa-isahin po nila sila. At titingnan din po nila kung magtutugma yung mga sinabi nila dyan sa pinagsamang sinumpaang salaysay at Mm. saka yung individual na statements na ibibigay nila sa mga investigador. Opo. Bakit po ombudsman at kayo ho ba ay nabanggit po kasi sa affidavit si dating DOJ Secretary Boying Rimulya po dito, no? Oo. Ngayon po siya ang ombudsman. Bakit po sa ombudsman at ano po ang inyo pong damdamin ngayon na ang nababanggit po sa affidavit ay ngayon nga po ang siyang inyong pupuntahan? Hindi po kasi makakapagsampa ng kaso laban sa mga government officials kung hindi dadaan muna sa ombudsman. Meron kasing primary jurisdiction ang ombudsman when it comes to violations of RA 3019 at saka RA 6713 at government officials yung involved, no? Primary jurisdiction ang ombudsman. Hindi po kami pwedeng pumunta sa fiscal, ombudsman lamang po bago umakyat sa proper court. Depende sa imposable penalty at saka yung rank ng mga nakatanggap, maaari pong RTC, maaari rin pong Sandigan Bayan isampa. Opo. Ano ho ba ang inyong naiisip pong kaso po dito? Kasi saan ba galing yung pera? Ano ba ang kwento ng mga testigo rito? Saan galing yung pera? Pera ba ito mismo rekta galing sa DBM sa gobyerno o pera galing sa kontraktor panuhol? Kwan po, sa akin po ay irrelevant kung saan nanggaling yung pera. The fact na tumanggap ka ng halimbawa yung mali-maletang pera na yan, tumanggap ang isang opisyal, di po ba bawal ang magtanggap ng donation? Pangalawa, merong prima facie proof na illicit yung activity na yan. Kasi kung legitimate ang transaction, bakit naman isisilid mo ang milyon-milyon na pera sa maleta para i-deliver? Pwede naman po idaan sa banking institutions natin, no? So kaya po yun yung ipapaimbestiga natin. Pangatlo, meron po tayong SALN law under RA 6713. Tumanggap po sila ng ganitong pera pero naisama ba po nila ito sa kanilang SALN sa mga specific na mga taon? So yun po yung initial na nakikita po nating Mm. Mm. uh, offenses na po Opo. pwedeng maisampa ng Mm. Office of the Ombudsman. At of course, kung maikonekta natin ang mga ito, halimbawa si Congressman Gardiola, bakit siya nag-deliver ng ganong karaming pera kay Saldico? So, yung more than 50 million po na yan, ay sa tingin ko is enough reason Mm. na po pwedeng may plunder, no? Opo, opo. Kasi Attorney, napangalanan nga opo, na opo. Pero attorney, bakit po hindi ho relevant or ano ho, no, importante kung saan galing ang pera? Kasi hindi ho ba magkaiba po at magkaiba, malaki po ang kaibahan kung ang kaso ay bribery sa malversation. Hindi ho, I'm sure, alam po ninyo, di ho ba importante rin po na malaman yun nga kasi relevant din po kung saan kayo dudulog na ano ho, either sa DOJ or sa ombudsman. Kasi nga po, kapag po malversation, yan po ay pera na nanggagaling nga po sa Estado. Pero kapag ito po ay sinasabi na galing sa pribado, nanunuhol sila, yan po ay bribery. Sa inyo pong palagay, irrelevant po dito kung saan galing yung pera? Sabi ko po ay at this stage ay irrelevant Aha, muna dahil okay. may malinaw na offenses na Opo, pwedeng opo. na-commit. Sige po, Pero okay. kung malversation po ay we presume that the money Mhm. came from public coffers, Yes no? sir, opo, At opo. yung sa bribery naman,
it assumes na yung sinuhulan mo ay ginawa niya ang isang bagay na krimen dahil by reason of his office. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!